Humingi naman tayo ng update sa pampublikong transportasyon sa Metro Manila. Makakausap natin ngayon si LTFRB Chairman Vigor Mendoza II. Good evening, Chairman. Good evening, George. Magandang gabi sa inyo lahat. Apo, pinag-uusapan ngayon ng sinasabing digitalization sa LTFRB. Klaruhin lang po natin, ongoing na po ba itong digitalization o sisimulan pa lang? At can you talk more about it? Opo, nasimulan po natin to last year. Nag-work scoping tayo, ano yung mga pangangailangan ng frontline processes natin na kailangan natin mas mapaganda pa para mas mapabilis at mas magandang, mas conveniente sa ating mga stakeholders. No? So ang target po natin by third week of January, magsisimula na tayo niyan. No? Itong tinatawag namin confirmation process. Ito yung annual toto. Kino-confirm po ng LTFRB yung mga public utility vehicles merong valid franchise. No? So we hope to digitalize this, meaning to say, online filing na po yan, no? Including online payment. So they do not have to go to the LTFRB office themselves. No? Hindi ko kailangan magtambak dyan. That way, walang face-to-face transaction, maiwasan din po natin itong mga bagay-bagay, may mga fixers dyan, no? Hindi na kailangan nila humingi ng tulong sa mga taong to because we will make it as seamless and as convenient as possible. Okay. Chairman, sino po ang systems provider ng LTFRB? Wala. Homegrown to, no? George, walang budget ang LTFRB to contract out this service right now. So, and then if we will go through a PPP process, abutin tayo ng ilang buwan just to put it all together. No? So yung ginagawa po natin ngayon, yung ating mga programmers in-house, so we're putting it po one by one, no? Itong unang-una, itong confirmation process. Okay, kasi natanong ko po yan na Chairman, kasi I'm sure familiar kayo sa mga nagbabanggaang systems providers sa kabilang opisina sa LTO, yung Stratcom at Dermalog na pinamunuan nyo rin noon. And of course, ang kagandahan nito, in-house, kayo po ang may hawak at kayo ang magde-develop ng sarili nyong sistema. Correct po. It's not just that, hindi pa naman ito yung totality of the entire LTFRB processes. Tandaan nyo, LTFRB, quasi-judicial body yan, para yung korte. Ang pinaka-core system niyan, yung case management system. Exactly. Itong confirmation process na sisimulan natin this January, ito din mga frontline services na gusto namin sana kung pwede online system natin to para to avoid face-to-face transactions. Now, ilang buwan na rin po kayong nandyan sa LTFRB at bilang nanggaling din kayo sa transport sector, ano po yung assessment nyo sa mga proseso sa ahensya ninyo? At marami pa po bang fixer dyan na namomonitor kayo? Oo, 3 months. Matatapos ko na yung 3 months ko dito. No? Third month ko pa lang. Pero even before that, I've been familiar with the LTFRB processes already. Kailangan talaga natin i-online to. Marami na yung ating regulate ng mga public utility vehicles. No? At yung technology has been very much available. No? Hindi na ganun kahirap. Hindi na ganun kamahal. We can do it internally for some of them. No? So, kailangan talaga para sa ganon, mas lalo namin mapabilis, maiwasan namin yung mga backlog na naabutan ko nung pumasok ako. No? And we can monitor the cases better. Hindi yung nagtatagal, bigla na lang may makakalimutan, meron palang kasong nakabinbin, hindi nagkaroon ng desisyon. So that we can, hindi maiwasan na merong mga tumatagal na desisyon. Diyan nagsisimula ang korupsyon pag masyado matagal, umahanap ng paraan yung petitioner para mapabilis. So in this case, in this way, we will be very transparent. Yung mga stakeholders can monitor their cases kung nasaan na siya at kailan lalabas. Okay. Maiba naman po ako, no? Kasi ngayon po nag-uuwian na yung mga pasahero matapos ang mahabang holiday break. Kamusta naman po yung mga inspeksyon sa roadworthiness ng mga bus at kondisyon ng mga driver po? Alam mo, there's much to be desired. No? Paano? Itong roadworthiness issue, we have to be more proactive. So it's kasama to sa aming mga New Year's resolution. No? How can we be more proactive in determining the roadworthiness of a vehicle? Hindi lang dahil may bakasyon, no? But year-round yan. Kailangan ma-check na natin mabuti yan. Hindi lang kung kailan darating ang mga holidays gaya ng ganito. No? Pangalawa,
rumarami rin ang taong nagbabakasyon, no? Maybe longer holidays. Kasi, for example, itong Paskong to, this Christmas vacation, ang count around 2 million passengers ang nagbiyahe patungong sa norte, no? So we will have to review our supply and demand model. Hindi lang kung kailan darating ang Pasko, doon na naman kami maglalabas ng special permit. No? We want to be more proactive. And we hope to try this out come April. Kasi ang April 1, long holiday na naman yan eh. Exactly. Kasama yung araw ng kagitigan na April 9 eh. So we want to come up with a model wherein we can really estimate as more accurately yung demand model ng mga sasakyan. Baka po pag mas kumpleto na yung datos na hawak ninyo through digitalization, mas mapapadali itong binabanggit nyong issue sa roadworthiness at itong pag-i-issue ng special permits. Sakto, George. No? Data-driven talaga tayo. No? Ang hirap mag-estimate kung ilang bus o ilang van ang kailangan kung walang datos. Alright. Sige po, maraming salamat po LTFRB Chairman Vigor Mendoza II and Happy New Year. Happy New Year. Thank you very much.